Isang welga ang nagaganap sa harap ng malaking kumpanya ng gamot. Sa gitna ng mainit na panahon at pagkakagulo ng mga welgista, ang binatang si Ingo ay nahirapang huminga hanggang sa siya ay bigla na lang matumba. Wala agad nakapansin sa kanya dahil sa tensyong nagaganap sa pagitan ng mga welgista at ng mga tauhan ng kumpanya, maliban sa dalagang napasulyap sa kanya na si Iska. Hinawi nito ang mga taong nakaharang para malapitan niya ang nahimatay na binata. Natumba na rin siya dahil sa gitgitan. Mabuti na lang at sa tabi ng binata na siya natumba. Agad siyang bumangon at pinulsuhan ang lalaki. Kinuha niya ang pamahid na sariling gawa at saka ipinaamoy sa binata habang hinihimas-himas ang dibdib nito. Nang sa wakas ay magmulat ng mga mata si Ingo, inabutan ito ng tubig ni Iska, tapos ay inakay niya palayo sa karamihan ng mga welgista. Sa waiting shed ay nagpasalamat si Ingo sa pagtulong sa kanya ng dalaga. Nagpakilala siya sa tunay niyang pangalan na Domingo at si Iska naman ay sinabi rin ang tunay niyang pangalan na Francisca. Ani Ingo, mabuti na lang daw at alam ni Iska ang gagawin para mabalik ang kanyang malay. Sagot ng dalaga, isa raw kasi siyang nurse. Nanlaki ang mga mata na binata na may paghanga, pero agad ding binawi ni Iska ang sinabi. Aniya, nagbibiro lamang siya at ang totoo ay pangarap lang niya na maging nurse. May kasunod pa ang tanong ni Ingo, kung ano raw ba yung pinaamoy sa kanya ng dalaga. Anang dalaga, pinagsama-samang katas iyon ng mga dahon na hinaluan din ng katas ng luya. Kinagamit din daw niya iyong pamahid kapag sumasakit ang tiyan niya at ulo. Si Iska naman ang nagtanong kung paano nakasama sa mga welgista ang binata. Ani Ingo, sinamahan lang niya ang tsuhin na empleyado roon. Hindi niya alam na sobrang dami pala ng mga magwiwelga. Hindi niya nakayanan ang tensyon at init ng panahon. Si Iska naman ay naroon din pero hindi sa panig ng mga welgista. May gusto sana siyang puntahan sa loob ng kumpanya pero hindi na nga natuloy dahil sa pagkakagulo at doon na raw niya nakita ang nahimatay na binata. Mula noon ay naging mabuting magkaibigan na sina Domingo at Francisca. Inalok ni Ingo si Iska kung nais nitong magtrabaho sa bukid habang hindi pa ito nakakapagpatuloy sa kolehiyo. Sumang-ayon ang dalaga at agad nagpaalam sa mga magulang na hindi rin naman tumutol. Sa bukid, lahat ng nalalaman niya sa pagtatanim at pag-aani ay itinuro ni Ingo kay Iska. Kasabay noon ang pagkikwentuhan nila ng masasayang bagay. Automatikong napapangiti si Ingo kapag nakikita niyang ngumingiti si Iska. Hindi nagtagal, ang matamis nilang pagkakaibigan ay namunga ng isang masuyong pag-iibigan. Ngunit ang pag-iibigang iyon ay pareho nilang inilihim sa kanilang mga magulang dahil natatakot sila na hindi sila payagan ng mga ito. Sa mismong kaarawan Iska, habang magkasama sila sa bukid, ay napansin Ingo ang katamlayan ng nobya. Nilapitan niya ito at tinanong kung malungkot ba ito dahil walang handa. Umiling ito, hindi naman naglihim sa kanya ang dalaga. Anito, ang totoo ay hindi niya alintana ang 18 kaarawan. Ang ikinalulungkot niya ay ang isipin na sa ngayon ay imposible pa siyang makapasok sa kolehiyo. Inalala niya ang araw na nagpunta siya sa kumpanya ng mga gamot. Ito sana ang araw na sa unang pagkakataon ay lalapit siya sa tunay niyang ama para humingi ng tulong para sa kanyang pag-aaral. Gusto kasi talaga niyang maging isang nurse pero hindi nga yun pinahintulutan ng tadhana dahil ang pagpunta niya ay natapat sa isang malaking welga roon kung saan nakilala niya si Ingo. Kahapon daw ay dumating ang tunay niyang ama para kunin siya sa kanyang ina. Iyon ang kondisyon na nais nito kung gusto niyang magkolehiyo at magkaroon ng magandang buhay. Subalit tumanggi siya. Hindi niya kailanman magagawang iwan ang ina na nagluwal, nag-alaga at nag-ingat sa kanya sa loob ng mga taong hindi siya kinikilala ng tunay na ama. Upang maibsan ang kalungkutan ng dalaga, saglit na umalis Ingo. Naghanap ng mapipitas na bulaklak. Nang makakita ng gumamela sa di kalayuan ay patakbo siyang bumalik kay Iska. Inilagay niya ang bulaklak sa tinga nito at saka tinanong kung maari ba niya itong maisayaw. Nangingiti namang tumango ang dalaga. Sa saliw ng musikang nagmumula sa huni ng mga ibon, pagkaspas ng dahon at tibok ng kanilang mga puso, ay umindak sila ng buong gana habang nakadantay ang mga kamay ni Iska sa balikat ni Ingo
at nakakawit naman ang mga kamay ni Ingo sa baywang ni Iska. Ang masaya nilang pagsasayaw ay pinutol ng bigla ang pagbuhos ng ulan. Hinawakan ni Ingo ang kamay ni Iska at sabay silang tumakbo patungo sa pinakamalapit na kubo na kanilang nakita. Yon ang kubo sa gitna ng bukid, sadyang ginawa upang pagpahingahan ng mga magbubukid kapag sila ay napagod. Nagtatawanan ang dalawa nang makapasok sa loob. Magkatabi silang naupo sa sahig na kawayan. Ani Ingo, tinitignan niya ang ulan bilang malaking pagpapala. Kaya ngayon na bumuhos ang ulan sa kaarawan ni Iska, ay hangad niya ang malaking pagpapala na inilalaan dito ng tadhana. Nagpasalamat lang si Iska at hindi na ito umimik. Hindi mabasa ni Ingo kung ano ang iniisip ng dalaga, ngunit masaya siya na matitigan ang maamong mukha nito. Naiilang namang napapatingin din sa kanya ang dalaga, hindi mapakali sa nakakakilig na pagtitig ng mga mata ng binatang iniibig. Tila kulang ang maghapong iyon para makontento sila sa pagpapalitan ng mga tinging may matamis na kahulugan para sa kanila. Iginalang ni Ingo si Iska at nakontento na lamang sa pagtitig dito. Matapos ang ulan ay nagpasya na silang umuwi. Nang malaman ng mga magulang ni Iska na nagpalipas ng ilang oras sa kubo ang dalawa, ay agad nitong pinatawag si Ingo at mga magulang nito. Gusto ni Aling Panyang na pakasalan ni Ingo ang anak niya kahit pa sinabi ng dalawa na walang nangyari sa kanila roon. Sa madaling salita, ang dalawa ay nakasal sa simbahan kahit ang handa lamang nila ay pansit at kape. Sa kabila ng mabilis na pangyayari ay hindi naman maipaliwanag ni Ingo at Iska ang sayang naramdaman nila nang magsimula silang mamuhay bilang mag-asawa sa gabay ng kanilang mga magulang. Para sa kanila ay ganoon lamang kasimple ang lahat. Magkatulong nilang itinayo ang sarili nilang barong-barong. Ang kanilang pinapanggastos ay nagmumula rin sa pinagsamang kita nila mula sa bukid. Minsan lamang sila abutan ng kanilang mga magulang dahil gusto ng mga ito na matuto silang magsumikap sa sarili nilang paraan. Tinanggap ng dalawa ang hamon ng buhay hanggang sa magbunga ng isang anak na babae at isang anak na lalaki ang kanilang pagsasama. Magkatuwang nilang inalagaan ang panganay nila't bunso na pinangalanan nilang Isabel at Ingo Jr. Tuwing bago matulog ay kinakantahan ni Iska ang mga anak upang mahimbing na makatulog ang mga ito. May mga pagkakataon na naiiwan si Iska sa bahay dahil kailangan Ingo na magtrabaho sa bukid. Kaya hindi siya magkanda o gaga sa pag-aalaga sa dalawa nilang anak, lalo na magkasakit ang bunso na si Ingo Jr. na noon ay 5 taong kulang na. Isinugod nila sa nag-iisang pagamutan sa bayan ang anak, subalit dahil sa kakulangan sa pera ay hindi nila mabili ang mga kailangang gamot. Hindi na sumapat ang tulong ng kanilang mga magulang kung saan naghanap ng mahihiraman ng pera si Ingo. Pero umuwi lang siyang biko. Takot na takot si Iska, ngunit nilakasan niya ang loob at ginawa ang nalalaman niya para maibsan ang lagnat ng anak. Dahil wala naman silang pambili ng gamot, kaya ginamitan niya ito ng herbal at pinainom din ng mainit na sabaw na ginawa niya. Tapos ay ipinagluto rin niya ito ng lugaw habang mayat maya pinupunasan. Sa gayong paraan ay bumaba ang lagnat nito at tuluyang kumaling. Isang beses naman ay umuwing umiiyak si Isabel mula sa school. Tinapon daw kasi ng kaklase niyang lalaki ang baon niyang kanin at itlog, kaya itinulak niya ito at itinulak din siya. Pero hindi siya nagpatalo, nilabanan niya. Kinausap ni Isabel ang anak niya at sinabing hinahangaan niya ang katapangan nito. Pero hanggat maaari ay iwasan nito ang makipag-away dahil wala iyong buting itutulot. Ang panahon ay lumipas na kasimbilis ng pag-ikot ng orasan. Nagsusulputan na ang mga puti nilang buhok. Isang malamig na hapon, alam ni Iska na parating na si Ingo mula sa bukid, kaya tinimplahan niya ito ng kape. Ilang sandali lang at dumating na nga ito. Nag-usap sila sa beranda ng kanilang barong-barong habang sabay silang nagkakape. Ani Iska, malaki na ang mga anak nila at natatakot siya na isang araw ay iiwan na sila ng mga ito para bumuo ng sarili nilang pamilya at silang dalawa na lang ulit ang magkakasama. Hinawakan ni Ingo ang kamay ni Iska at masuyong hinagkan iyon. Ani Ingo, walang dapat ipag-alala si Iska. Naging mabuting magulang sila sa kanilang mga anak. Magkaroon man ng bagong pamilya ang mga ito, ay hindi roon matatapos ang pagmamahal nila sa mga ito bilang mga magulang. Lagi pa rin silang gagabay at uunawa. Pagkasabi niyon
ay niyakap ni Ingo ng mahigpit ang kanyang kabiyak upang mapanatag ito. Iginapang nila ang pag-aaral ng dalawang anak, ngunit nang makatapos, si Isabel ay nag-asawa ng isang Amerikano. Sumama siya sa ibang bansa at hindi na nagparamdam sa mga magulang. Si Ingo Jr. naman ay nakapag-asawa ng babaeng may hindi magandang pag-uugali. Lagi minamasama ang pagbisita at pagtulong ni Ingo sa mga magulang. Dahil sa mga nangyayari ay labis na nalungkot si Iska. Subalit lagi nasa tabi niya si Ingo para ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kapag ganitong nalulungkot si Iska, ay nagtitimpla si Ingo ng kape para sa kanilang dalawa. Sabay silang hihigop ng kape at sabay ding aalalahanin ang magaganda nilang pinagsamahan. Isang umaga, napabalikwas ng bangon si Iska nang masalat na mainit ang katawan ng asawa. Dali-dali siyang lumabas para bumili ng gamot. Inalagaan niya ito tulad ng dati niyang ginagawa. Nang gumaling si Ingo, ay balik trabaho siya sa bukid. Kahit pa iyon ay kaarawan Iska. Batid niyang hindi siya maaaring huminto sa trabaho dahil wala silang ibang maasahan kundi ang isa't isa. Pinuntahan siya roon ni Iska na may dalang kape. Binati ni Ingo ang asawa ng maligayang kaarawan. Tapos ay inakay niya ito sa munting kubo na naging dahilan kung bakit sila naipakasal noon. Magkatabi silang naupo sa kawayang sahig habang nagkakape at inalala ang araw na iyon. Inilibot ni Iska ang mga mata sa kubo at napangiti siya sa isipin na kahit kubo lang ito ay nanatili itong matibay sa pagdaan ng panahon. Tumango si Ingo at sinabing tulad iyon ang pagmamahalan nilang tumaan sa maraming pagsubok, ngunit nanatiling matatag kahit ilang numero pa ang nadagdag sa kanilang edad. Tinitigan ni Ingo ang kabiyak tulad sa kung paano niya ito tinitigan nung kabataan nila. Parang teenager namang kinilig si Iska sa mga titig na iyon na nadama niya nung una siyang ma-inlove dito. Sa muling pagkakataon ay isinayaw ni Ingo si Iska sa saliw ng musikang nagmumula sa ihip ng hangin, sayaw ng mga dahon at tibok ng kanilang mga puso. Ang madamdamin nilang pagsasayaw ay nahinto nang marinig nila ang pagtawag ng kartero. Anito, kaya raw pala walang tao sa bahay ng mga ito ay nandito sila. May sulat daw kasing dumating mula sa anak ng mga ito na si Isabel. Nagkatinginan ang mag-asawa. Matagal na silang walang balita kay Isabel. Buong pananabik na binuksan at binasa nila ang sulat. Ayon sa sulat ni Isabel, humihingi siya ng tawad sa mga magulang sa pagtalikod niya sa mga ito. Nangangako siya na sa nalalapit na araw ay uuwi siya at ipakikilala sa kanila ang mga apo. Sa huli ay binati ni Isabel ng maligayang kaarawan ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Iska ang mapaluha, gayon din si Ingo. Lalo pang nadagdagan ang kanilang kasiyahan ng pag-uwi sa bahay ay madatnan nila roon ang pamilya ni Ingo Jr. May dala silang pagkain na mapagsasaluhan para sa kaarawan ng ina. Nang muling maiwan ang dalawang matanda sa kanilang bahay, ay hindi muna sila natulog. Nagkwentuhan sila sa beranda habang nagkakape. Sinabi ni Iska na hindi man perpekto ang kanilang buhay. Masayang masaya siya dahil naalala sila ng kanilang mga anak. Inakbayan ni Ingo ang asawa at sinang-ayunan ang sinabi nito. Naisipan itanong ni Iska kung bakit ni minsan ay hindi natutong tumingin sa ibang babae ang asawa. Nakangiti namang sinagot iyon ni Ingo dahil para sa kanya ang buhay nila ay perpekto na. Kaya kontento siya na mayroon siyang kabiyak na kasama niya mula sa unang araw na minahal niya ito at batid niyang makakasama niya hanggang sa huling pagtibok ng kanyang puso. Isinandal ni Iska ang ulo niya sa balikat ni Ingo, humigop ng kape at sabay silang tumingala sa mga bituin sa langit. To God be all the glory.